Magandang umaga po sa inyo. Pareho silang napakala sa yakap at napatingin sa bagong dating na customer. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang si Lucian Rivas iyon at may kasama pa itong isang gwapong lalaki na nakasuot ng black suit. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Magalang na saad ni Lucian at yumuko. Maging ang lalaking kasama nito yumuko. Naku hindi, ayos lang yun iho. Nakangiti naman na sumagot ang kanyang ina. Nandito ba kayo para kumain? Opo, eto nga po pala si Rogue Suarez, ang kaibigan ko. Gusto niya raw pong matikman ang luto ninyo. Pakilala ni Lucien sa kasama at nagtagpo ang mata nila nung lalaki na umiti sa kanya kaya nginitian niya rin. Binalik ni Abigail ang tingin niya kay Lucien. Nakasuot lamang ito ngayon ng itim na t-shirt at cargo short. Wala siguro itong trabaho ngayong araw. Abay, hindi ka magsisisi kung matitikman mong luto ko, iho. Baka nga't babalik-balikan mo pa. Mapagbirong wika ng kanyang ina. O siya, maupo na kayo roon. Kukunin na lang nitong anak ko kung anong gusto niyong kainin. Walang kahit anong sinabi na sinundan ni Abigail ang dalawa patungo sa napili nilang lamesa at tinanong niya kung anong gusto ng mga ito. You're the oldest child of Rodolfo and Juliet Perez, right? Tanong sa kanya. Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng aking ama? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakasaad dito sa last will at testament ng iyong ama na kailangan mong magpakasal bago mo makuha ang iyong mana. That's easy. Papakasalan ko si Rose sa lalong madaling panahon. Hindi ganun kadali yun, Mr. Rivas. Seryoso na sabi ni Attorney Suarez, ang dating lawyer ng kanyang namayapang ama. Nakasaad dito sa kanyang testament na kailangan mong ikasal sa anak ni Mrs. Juliet E. Perez at Rodolfo E. Perez. Napakunot naman ang noon ni Lucien dahil ngayon niya lang narinig ang mga pangalan na iyon. Sino sila? Are they Dad's business partners? Hindi. Si Rodolfo E. Perez ay dating security guard sa NAIA Airport noong nabubuhay pa ito. Ang asawa naman itong si Juliet E. Perez ay may-ari ng isang maliit na karinderiya. Ang iyong mapapangasawa ay ang panganay nilang anak na si Maria Ramona Abigail Gorostiza E. Perez. Hindi nakapagtapos sa kolehiyo ngunit nakatungtong. Kasalukuyang tumutulong ngayon sa kanyang ina sa pamamalakad sa kanilang maliit na karinderiya. Meron itong dalawa pang nakababatang kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa University of Santo Tomas. Ang ama nila ay mahigit 5 taon ang patay. Noong mamatay ang kanilang ama ay huminto si Abigail sa pag-aaral para makatulong sa ina. She's only 24. 4 na taon ang agwat ng edad mo sa kanya. At base rin sa mga impormasyon tungkol sa kanya ay wala pa siyang naging nobyo. Mas lalong nagtaka si Lucien. Paanong ang taong tulad nila ay kilala ng kanyang ama at nais pa nito na pakasalan niya ang panganay nilang anak. Ni minsan ay walang nabanggit kay Lucien ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Bakit ang babaeng yun pang kailangan kong pakasalan at hindi na lang si Rose? Kilala naman ang aking ama si Rose at magkaibigan pa sila ng mga magulang ni Rose. Nagtataka na tanong niya. Hindi ko alam, Mr. Rivas. Walang nabanggit sa akin ang iyong ama noong nabubuhay pa ito. At maging dito sa last will and testament niya ay wala siyang nasabi. Kung hindi ka naniniwala tingnan at basahin mo ito. Binigay sa kanya ni Attorney Suarez ang testament ng kanyang ama. Tinanggap niya naman ito at binabasa. Kung hindi si Abigail Perez ang iyong pakakasalan, ay hindi mapupunta sa iyo ang kumpanya at iba pang pag-aari ng iyong ama. Mapupunta ito sa 2 nakababatang kapatid ng iyong ama na kanilang paghahatian. Kung gano'n ay wala akong choice kundi sundin ang nakasaad dito. Actually, may isa ka pang choice.
That is, to let your father's siblings take over your family business. At alam ko naman na hindi mo gustong mangyari yon, hindi ba? Hindi naman maintindihan ni Lucien kung anong gustong mangyari ng kanyang ama para basta bigla na lamang siyang ipakasal sa babaeng hindi niya naman mahal o kilala man lamang. Higit sa lahat sa tagapagmana lamang ng maliit na karinderya. Mauunawahan at masisihan pa si Lucien kung si Rose na lang ang kanyang pakakasalan. Mayaman ang pamilya ni Rose na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Higit sa lahat, mula pa bata ay magkaibigan na silang dalawa ni Rose, kaya kilalang kilala niya na ito. Sa sobrang tagal na nilang magkakilala ay natutunan niya na rin itong mahalin. Nakaplano sa kanyang isipan ang magiging future niya. At sa planong iyon ay kasama niya si Rose sa kanyang makakasama habang buhay, habang pinapatakbo ang Rivas chains of hotels and resorts. Subalit ang plano niyang iyon ay tila mabubulilyaso dahil sa liham ng kanyang ama, dahil iba ang gusto nito na pakasalan niya. Gayunpaman, kahit hindi bukal sa kanyang loob ay ginawa pa rin ni Lucien ang lahat ng kanyang makakaya para mapalapit sa mga E. Perez. Sa loob ng ilang linggo na pagpabalik-balik niya sa karinderya ng mga ito, ay nakuha niya rin ang loob ni Mrs. E. Perez. Nakuha niya ang loob ng ginang sa pamamagitan ng mga matatamis niyang salita at puri sa mga paninda nito. Kahit na ang totoo ay hindi pa naman niya iyon tinikman dahil hindi siya kumakain sa mga karinderya. Buong buhay niya hindi pa siya kumakain sa karinderya at wala siyang balak na kumain kahit isang beses. Pero kahit ilang beses na siya sa karinderya ng mga ito, ay hindi niya man lang nasilayan ang mukha ng babaeng tinutukoy ng kanyang ama sa last will and testament nito. Ayaw niya naman na tanungin si Mrs. E. Perez kung saan ang panganay nitong anak dahil baka makahalata ito na ang anak lang nito ang habol niya, kaya siya pabalik-balik at hindi ang mga paninda nito na sinasabi niyang masarap. Wala siyang ibang choice kung hindi ang magpabalik-balik sa karinderya. Kahit paabala ang araw niya ay talagang naglalaan siya ng oras para pumunta sa karinderya. Tulad na lamang ngayong araw. Wala pa siyang tulog mula kagabi at dapat ay nasa bahay niya siya ngayon nagpapahinga. Pero heto siya at nasa tapat na naman ang karinderya ng mga ito. Ay, sana naman nandito ka na, Ramona Abigail. Sabi ni Lucien sa hangin habang nasa loob siya ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng karinderya. Akmang bubuksan na ni Lucien ang pinto ng kanyang sasakyan, ngunit natigilan lang na may isang magandang dilag na lumabas mula sa loob ng kusina ng karinderya. May hawak itong basahan at niligpit ang lamesa na kung saan ay kakaalis lang ng 2 customer na kumain. Napatitig naman si Lucien sa babaeng nililigpit ang pinggan at ginamit ang basahang dala sa pagpupuna sa lamesa. Maganda ito. Animoy isang modelo. Morena ang balat na tila kumikinang habang natatamaan ng sinag ng araw. Mahaba at tuwid na tuwid ang itim nitong buhok na sumasabay sa bawat galaw nito. Hindi ito katangkaran ngunit magandang hubog ng katawan. Matangos din ang ilong nito at nadepena ang panga. Ramona Abigail, sa wakas ay nagpakita ka rin. Sabi pa ni Lucien sa sarili at napangisi na lamang. Sa wakas ay nasilayan niya na rin ang mukha ng mapapangasawa niya. Akala niya ay mabibigo na naman siya na makita ito ngayong araw. Lumabas na siya sa kanyang sasakyan at naglakad papalapit sa dalaga na abala pa rin sa ginagawa at tila hindi namamalayan ang kanyang presensya. Tumayo siya sa may tabi nito at doon ay mas napagtuunan niya ng pisikal na anyo ng dalaga. Wala siyang masabi. Maganda talaga ito. Walang kahit anong kapuna-puna sa itsura nito. Nang maramdaman nito ang presensya niya ay lumingon ito sa kanya. Bahagya namang nalaki ang mga mata nito ng sandaling magtama ang kanilang mga paningin at natigilan pa ito sa ginagawa. Magandang umaga, sir. Natataranta na bati nito at yumuko. Ibig naman na matawa ni Lucien dahil sobrang tense ng itsura nito pero pinigilan niya ang sarili. Magandang umaga rin sa'yo. At ngumiti siya dito. Narito po ba kayo para kumain, sir? Yes. May maire-recommend ka ba for breakfast? May meeting ako mamaya hanggang 6:00 ng hapon. At ang gusto ko sana ay yung hindi ako magugutom hanggang matapos ang meeting. Nagtagpo ang natural na kilay ng dalaga sa kanyang winika. Typical breakfast lang pong meron kami dito.
At hindi rin po masigurado kung hindi po kayo makakaramdam ng gutom hanggang sa nabanggit niyo pong oras kung yun ang orderin mo. Mas mainam po siguro kung magbabaon pa rin po kayo ng pagkain sa meeting ninyo. Hindi nila siya namalaya na napatitig na pala siya sa dalaga habang nagpapaliwanag ito. Mahinhin at maganda ang bawat pagbigkas nito ng mga kataga. Sa bawat buka ng mapupulan nitong labi ay nakikita ang mapuputi at pantay-pantay na ngipin na nagkukubli. Nakapag-desisyon na po ba kayo kung ano ang nais niyong i-order, sir? Nang marinig ulit ang boses ng dalaga, doon lang napagtanto ni Lucien na nakatitig na siya dito. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin na tumikim. I'll have the typical breakfast with a cup of black coffee. Sige po, hintayin niyo na lamang po at ihahanda ko po ang order ninyo. Magalang na yumuko sa harapan niya ang dalaga at niligpit na ang mga nilinisan sa lamesa. Pinagilan niya ang sarili ng upuan at doon ay naupo. Uy ate, sino yung poging lalaki na nakaupo? Tanong kay Abigail na nakababata niyang kapatid na si Annalise. Hindi ko rin alam, bagong customer lang siguro. Kibit balikat niya at nilingon ang kinauupuan ng lalaki na nasa kanya pa rin ang mata. Nagtaka siya kung bakit gano'n na lang ang tingin nito sa kanya pero mas pinili na lang niya na ipagsawalang bahala ayon. Tumingin ulit siya kay Annalise at nagsalita. Ihanda mo ng order niya. Sinangag na may hotdog, tosino, ham at bacon. Ako na maghahanda sa kape niya. Sige ate, ihahanda ko na ng maayos para sa kanya. Para araw-araw siyang kumain dito sa atin. Kinikilig pa na tugon ni Annalise, kaya napailing na lamang siya. Sinimulan niya ng paggawa ng kape ng binata na hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang mga mata na nasa kanya. Sa totoo lang ay nagtataka rin siya kung bakit nandito ang binata dahil sa itsura pa lamang nito at suot na damit ay halatang mayaman na. Idagdag pang sasakyan nitong nakaparada sa kanilang tapat. Ang binata lang siguro ang tanging mayamang alam niya na kumakain sa karinderya. Anak ka ba ni Mrs. Juliet E. Perez? Tanong sa kanya ng binata habang nilalapag niya sa lamesa ang pagkain nito. Opo, bakit po? Ngumiti ito ay yung tipo ng ngiting nakakapanghina. Kaya pala kamukhang kamukha ka niya. Kilala niyo po bang nanay ko, sir? Kaano-ano mo po siya? I'm her regular customer here. My name is Lucien Rivas. Pagpapakilala nito. And you are? Maria Ramona Abigail Gorostiza E. Perez po. Pero Abigail na lamang po ang itawag niyo sa akin. Ngumiti muli ang binata sa kanya at pakiramdam ni Abigail ay natutunaw na siya sa bawat pagngiti nito. You have a very nice name. It suits you. Nahihiya naman nagsalita siya. Salamat po. Sana po ay mag-enjoy kayo sa pagkain ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako, ang kapatid ko kung may iba pa kayong kailangan. Habang kumakain ang binata ay palihim niya itong sinusulyapan. Kahit sa pagkain ay halatang mayaman ito dahil sa mga kilos nito. Naagaw din itong atensyon ng ibang mga kumakain na tila hindi man lang nahahalata ng binata dahil patuloy lang ito sa pagkain. At higit na pinagtaka ni Abigail nung nag-iwan lang binata ng bayad sa lamesa, 1,000 At hindi na hinintay ang sukli. Sa maliit na tissue ay may nakasulat na, Keep the change. I enjoy the food. It's delicious. Thank you and I'll see you again tomorrow, Abigail. Ano pong problema, Mama? Tanong ni Abigail sa ina nang makita niya itong mag-isa at tila may malalim na iniisip. Wala silang customer ngayon kaya malaya silang makapagkwentuhang dalawa. Wala naman, may iniisip lang ako. Sagot nito at bahagya pang umiti. Ngunit hindi naniniwala si Abigail. Masayahin ang kanyang ina kaya pag nakikita niya itong ganito ay alam niyang meron itong problema. Ano po bang problema, Mama? Maaari niyo pong sabihin sa akin. Wala lang ito anak, hayaan mo na ako. Huminga siya ng malalim at naglakad pa palapit dito. Pero ako pong katuwang ninyo ngayon sa buhay.
Ano man pong problema ng ating pamilya, ay karamay niyo po ko. Dahil batid ng kanyang ina na wala siyang balak na tigilan ito, hanggat hindi nito sinasabi ang tunay na dahilan sa kanya, ay napagkawala ito ng malalim na buntong hininga at sumagot. Anak, kasi ang totoo niyan, sinisingilan tayo ni Ma'am Grace para sa renta. Pero hindi sapat ang pambayad natin dahil nagbayad pa lang ako sa utang natin sa bangko at ang tuition pa ng kapatid mo. Nung nagkasakit ang kanyang ama at nagtagal sa ospital ay nagkaroon sila ng malaking utang sa bangko na hanggang ngayon ay binabayaran pa nila. Ang kanilang karinderya na siyang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan ay pansin ni Abigail nitong nagdaang buwan na humihina na. Ngayong buwan lang utlit ito lalong lumalakas, kaya nakakabayad na sa bangko ang kanyang ina. Pero ang kanilang kita sa isang buwan ay hindi sapat para pagkasyahin sa mga utang nila, lalo pat nag-aaral ang dalawa niyang kapatid. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Ako na pong bahala. Makikiusap po muna ako kay Ma'am Grace at maghahanap ng ibang racket. Maraming salamat, anak. Mabuti na lang talaga at lagi kang nariyan para damayan ako. Siyempre naman po, Ma. Tayo-tayo na nga lang po sa buhay, mag-iiwasan pa po ba tayo? Ano mang problema dumating sa buhay natin, ay sama-sama nating haharapin yon kahit gaano mang kahirap. Ngumiti ito at niyakap siya ng mahigpit at napatingin din si Abigail. Napakaswerte talaga namin ng ama mo at ikaw ang aming naging anak. At napakaswerte ko rin po sa inyo ni Papa. Magandang umaga po sa inyo. Pareho silang napakalas sa yakap at napatingin sa bagong dating na customer. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya na makitang si Lucien Rivas iyon at may kasama pa itong isang gwapa na lalaki na nakasuot ng black suit. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Magalang na saad ni Lucien at yumuko ito. Maging lalaking kasama nito yumuko. Naku, hindi. Ayos lang yun, iho. Nakangiti naman na sumagot ang kanyang ina. Andito ba kayo para kumain? Opo, eto nga po pala si Rogue Suarez, kaibigan ko. Gusto niya raw po na matikman ang luto ninyo. Pakilala pa ni Lucien sa kasama. Nagtagpo ang mga mata nila ng lalaki na ngumiti sa kanya kaya nginitian niya na rin ito. Binalik ni Abigail ang mata kay Lucien at nakasuot lamang ito ngayon ng itim na t-shirt at cargo short. Wala siguro itong trabaho ngayong araw. Abay, hindi ka magsisisi kung matitikman mo ang luto ko, iho. Baka nga't baka balik-balikan mo pa. Mapagbirong wika naman ang kanyang ina. O siya, maupo na kayo roon. Kukunin na lang nitong anak ko kung anong gusto niyong kainin. Walang kahit anong sinabi na sinundan ni Abigail ang dalawa patungo sa napili nilang lamesa at tinanong niya ito kung anong gusto ng mga ito. You're the oldest child of Rodolfo and Juliet Perez, right? Tanong sa kanya ni Rogue Suarez habang naglilista siya. Nagtaka naman siya kung paano nito nalaman ang pangalan ng kanyang mga magulang. Opo, paano niyo po nalaman ang pangalan ng aking ama? Oo, narinig lang namin sa usap-usapan ng mga tao sa kabilang tindahan kanina. They said we should try eating here because the food is delicious. Nakangiti pa ang paliwanag nito, kaya'y napatango naman si Abigail. Madaldal at chismosa ang kanilang mga kapitbahay dito kaya hindi na rin nakakapagtaka na napag-usapan sila ng mga ito. Nang malista niya ang order ni Rogue ay hinarap niya si Lucien na noon ay titig na titig sa kanya. Hindi naman maiwasan na hindi siya makaramdam ng kakaiba na animoy may mga paru-parong nagliliparan sa sikmura niya dahil sa mga titig nito. Ano pong sa inyo, sir? At talagang nautal pa siya. Just like usual, and don't forget the coffee that you make. Sagot nito at nakakunotang noo pero mas pinili na itikom na lang bibig at sarili niya ang iniisip. Binigay na ni Abigail ang lista ng kanilang order sa kanyang ina at ito na rin ang nag-serve sa table nila dahil kinausap pa sila ng kanyang ina. Panakaw-nakaw siya ng tingin sa mga ito. Ang makitang kumakain si Lucien sa ganitong klaseng kainan ay nakakagulat na. At ngayon ay nagdala pa talaga ito ng bigating kaibigan dito. Masaya ang kanyang ina na nandito si Lucien at ang kaibigan nito.
Ang sabi pa nga ng kanyang ina ay may kamukha raw ito mula sa past nito na hindi nilinaw sa kanya ng ina. Ilang sandali pang lumipas ay dumating na si Grace, ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang karinderya, upang maningil ng renta. At dahil hindi pa sapat ang kanilang pambayad ay nakiusap muna si Abigail dito. Subalit hindi na ito pumayag at nag-iskandalo ng ginang. Noon pa man ay ayaw na ayaw talaga nito na hindi sila nagbabayad sa tamang oras. Minsan pa nga'y sinisingil sila nito ng mas maaga sa nakatakda. Kung kaya ginagawa nila ang lahat ng paraan para makaipon ng pambayad bago ang nakatakdang araw. Ngunit nagkataon lang talaga na hindi sapat ang kanilang naipon ngayon dahil marami silang binayaran. Sige naman na po, baka pwede pong saka na lang kami magbayad ng renta. Wala po talaga kaming pera ngayon. Pakiusap pa ni Abigail. Aba, hindi naman pwede yon. Kailangan din namin ng pera. Dapat ay magbayad kayo sa tamang araw. Pagalit na sumagot ang ginang. Ngayon lang naman po kami maliliit ng bayad sa renta. Nagkataon lang po talaga na may binayaran din po kami sa bangko nung na-ospital ang aking ama. Aba, hindi ko na problema yon. Marahas itong saad. Ang mabuti pa ay umalis na lang kayo sa lugar na to. Kapwa silang natigilan ng kanyang ina dahil sa binitawan nitong salita. Po? Hindi kayo nakapagbayad ng renta. Ano pa kaya kapag tinaasan ko ng renta? May gustong magtayo ng coffee shop sa pwesto na to. Mabuti pa't ipaubayan nyo na lang sa kanila itong pwesto. Hindi naman po pwede yun. Mahigit 3 dekada na po kami sa karinderya namin dito. Hindi naman po pwedeng pakawalan ng pwestong to. Sabi ng kanyang ina na nagsusumamo. Higit na mas malaki magiging kita namin kung ibang mag-uupa sa pwesto na to. At isa pa, sigurado ako na mas lalong hindi kayo makakapagbayad ng renta dahil magtataas ako ngayon ng 10,000 na ang upa at hindi nyo na kayang bayaran yon. Huwag nyo naman pong gawin sa amin to, Grace. Alam mo naman na pamana pa sa akin ng magulang ko ang pwestong to. Nasasaktan si Abigail na makitang nasa ganitong sitwasyon ng kanyang ina. Dahil batid niya kung gaanong kahalagang karinderya na ito para sa kanyang ina. At isa pa, ito lang din ang inaasahan nila. Dating magkaibigan ang mga magulang natin, Juliet. Batid kong mahalaga para sa kanilang karinderya na ito. Pero sana rin maintindihan mo rin na kailangan din namin ng pera. Sa kabilang banda ay nakakunot ang noon ni Lucien habang nakikinig sa usapan ng mga ito at kung paano ipahiya ng ginang ang mag-ina na nagmamakaawa. Binalingan niya si Rogue na nagtaas ng kilay sa kanya dahil sa uri ng tingin niya. What is it, Mr. Rivas? Hindi mo sila tutulungan? Hindi libre ang serbisyo ko, Mr. Rivas. Hindi nga nila mabayaran ang kanilang renta dito. Paano pa nila maa-afford ang presyo ko? Pero ang totoo sa isip ni Rogue ay bakit hindi na lang si Lucien ang tumulong sa kanila. Total ang mapapangasawa naman ito ang inaapi. May plano naman siyang tumulong pero dahil nandito naman si Lucien, mas gusto niya na ito na lang kumilos. You're a heartless asshole, sabi ni Lucien. At bakit ang sabi mo sa akin noon ay sa kanilang karinderya na ito? Bakit may namamahiya ngayon sa kanila? Sa pagkakatanda ko ay wala akong nabanggit sa iyo noon na sa kanilang lupang kinatitirikan ng karinderya na to. Huminga naman ng malalim si Lucien at muling bumaling sa mag-ina na ngayon ay nagmamakaawa pa rin sa may-ari ng lupa na huwag silang paalisin. Hahayaan mo na lang bang api-apihin at hamak-hamakin ang mapapangasawa mo, Mr. Rivas? Nang challenge na saad ni Rogue. Hindi naman maiwasan na hindi makaramdam ng bigat sa kanyang dibdib si Lucien habang nakatingin siya sa kanila. Nung hindi na siya makatiis ay tumayo siya at naglakad palapit sa kanila. Nagtataka namang sinundan siya ng tingin ni Atty. Suarez at kalaunan ay napangisi ito. Magkano bang lupang to at bibilhin ko? Napalingon ang lahat kay Lucien nang bigla itong magsalita. Maging si Abigail ay natigilan din. Ano? Takang wika ng may-ari ng lupa. Name your price. Hindi ko pinagbebenta ang lupaing to. 3 million.
Siya ang unang nagpresyo. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ang sabi ko, hindi namin pinagbebenta ang lupang ito. I'll triple the price, 9 million. Malit lang ang lupa dito. Higit na mas mahal ang presyo niyan. 9 million? Nauutal ang boses ng may-ari ng lupa. Yes, kung papayag kayo na ibenta sa akin ang lupa na to, mas makakahanap kayo ng mas malaki pang lupain. Hindi na kayo lugi, hindi ba? Ilang square meters lamang ang lupain na to para sa halagang 9 milyon? Tanong ni Lucien sa malamig na tinig. Ibebenta niyo ba sa akin ang lupang to? Deal! Walang pag-aalinlangan na sabi ng may-ari ng lupa, kaya bahagya pang napangiti si Lucien. Good decision. I have my lawyer with me right there. Itinuro niyang kinauupuan ni Attorney Rogue Suarez na nagtaas ng kilay. Siya nang bahala makipag-usap sa iyo tungkol sa paglipat sa pangalan ko at sa bayad. Malawak nang umiti sa kanya ang ginang na hindi niya sinuklian. Hindi ko alam kung ano iniisip mo para bayaran ng ganong kalaki ang maliit na lupang ito. Pero maraming salamat. Kayo na lang mag-usap tungkol sa kanilang karinderya. Hindi naman natuwa si Lucien sa ginawa nitong pamamahiya sa kanyang mapapangasawa at ina. Ngunit ang mahalaga ay pinagbili nito sa kanyang lupang kinatitirikan ng karinderya na batid niyang sobrang mahalaga para kay Abigail at sa ina nito. Ang bilhin ng lupa sa ganoong malaking halaga ay ang tangi niyang naiisip na mabilis na solusyon. Iho, bakit mo ginawa yon? Gulantang na tanong ni Juliet sa kanya. Para po hindi na kayo umupa sa kanya at sa akin na lang, sagot niya. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako masamang klase ng landlord. Nakadepende na rin po sa inyo kung gusto niyo pa rin na magbigay ng renta o hindi na. Mas lalo namang nagulat ang mga ito sa sinabi niya. Lalong-lalo na si Abigail na gulong-gulo pa ang itsura. Maaari po ba tayo mag-usap, sir? Tanong naman sa kanya ni Abigail. Sure. Unang maglakad paalis si Abigail samantalang yumuko muna siya bago siya sumunod kay Abigail. Si Rogue na nakita ang pag-alis ng dalawa ay lihim na napailing. At least, Rogue thought. Kahit paano ay may pag-iinakit na si Lucien para sa mapapangasawa nito. Sa likod ng karinderya sila pumunta at itong unang beses ni Lucien dito, kaya panay ang linga niya. May isang malaking punong kahoy na nagbibigay lilim sa kanila, kaya hindi sila natatamaan ng mataas na sinag ng araw. Bakit mo ginawa yon? Bakit bigla mo nalang binili ang lupa sa ganong kalaking halaga? At talagang sinabi mo pang hindi na namin kailangan magbayad ng renta sa iyo. Walang paligoy-ligoy na kinumpronta siya ng binata. Sa pagkakatanda ko'y wala akong sinabing ganon. Ang sabi ko, nakadepende sa iyo. Kung magbibigay pa rin ba kayo ng renta sa akin? Kung hindi, baliwala lang naman sa akin. Sabi niya pa. Pareho lang yun. Ano bang gusto mong mangyari? Una, halos araw-araw kang nasa karinderya namin at binibili mo pang sobra sa aming mga paninda. Pangalawa, nagdala ka pa ng bigating customers. He's my lawyer. Pagtatama niya pa. Bigatin pa rin yun, sir. Siya pa nga nagbayad sa lahat ng kinain ng mga customers. Bakit, hindi mo ba nagustuhan ang ginawa niya? Hindi naman sa ganun. Ang sakin lang ay kung ano ang pakay ninyo at ginagawa mo ito. Wala naman kaming kahit anong mai-o-offer sa inyo. Ngumisi si Lucien na nung dumukwang siya palapit sa mukha nito ay napaatras ang dalaga at gulat na nanlaki ang mga mata. Agad din na gumuhit ang pink stain sa pisngi nito. Maybe a simple thank you coming from you would be appreciated. Pinangliitan siya nito ng mata. Kilala kita. Mayaman ka. Ang mga mayayaman ay hindi basta-basta kontento sa thank you lang. Gusto nila ng kapalit. Kaya anong gusto mong kapalit? Ikaw, bulalas niya. Natigilan naman ako. Ako? Yes, ikaw. Ikaw ang gusto ko.
Magkasalubong ang kilay nito. Ano bang sinasabi mo? Pakasalan mo ako. Ano? Nahihibang ka na ba? No, seryoso ako sa sinasabi ko. Bakit naman tayo magpapakasal? Hindi naman kita boyfriend. At isa pa, hindi naman natin mahal ang isa't isa. Kailangan ba may involved na love sa kasal? Tanong niya naman. Syempre, oo. Sakramento ang isang kasal na hindi dapat basta-basta lang gawin kung kailan mo gusto. Dapat mahal niyo ang isa't isa bago kayo haharap sa altar. Kung sa ganun ay napakahuli pala nito. Hindi na nakakapagtaka dahil ayon kay Atty. Suarez ay hindi pa raw ito nagkaka-boyfriend. Pero para kay Lucien, hindi naman kailangan na mahal niyo ang isa't isa bago kayo ikasal. Then mahalin mo ako. Sabi niya na mas lalong nagpalaglag sa panga ng dalaga. Nababalo ka na ba talaga, Lucien? Lucien had always hated his name. Mula bata pa siya ang asar sa kanya ng mga pinsan ay Luka-Luka dahil sa kanyang pangalan ang mga lolo at lola niyang pumili. Pero ngayon nang marinig ang pagbanggit ng dalaga sa pangalan niya, doon niya lang napagtanto na maganda naman pala iyon. O talagang mas maganda lang pakinggan dahil ito ang nagsabi, I can't love you. May iba na ako mahal. Kung ganun, bakit hindi na lang mahal mong ayain mo ng kasal at hindi ako? Hindi pwede. At bakit naman? Bakit kailangan ako pa? Hindi naman tayo gaano magkakilala na hindi mo nga alam kung anong ugali ang meron ako at mas lalong hindi ko alam ang sayo. Kung may iba pa siyang choice ay si Rose ang pakakasalan niya. Subalit itong dalaga ang gusto ng kanyang ama na pakasalan niya. Kung hindi nito pakakasalan niya ay walang kahit anong manang mapupunta sa kanya. I need your help. Ha? Kanina lang ay gusto mong magpakasal tayo. Ngayon ay kailangan mo na ng tulong ko? Magtapat ka nga sa akin. Dati ka bang nakulong sa mental? I'm not crazy, Miss Maria Ramona Abigail. Abigail. Just Abigail. Naiinis na saan ito kaya napangisi si Lucien. Ang cute rin ito mainis. At pwede ba? Kung ano man itong mga palabas mo, please lang tumigil ka na. Hindi na nakakatuwa. Huwag ka mag-alala. Magbabayad pa rin kami ng renta sa'yo. I need your help, Abigail. Kapalit sa tulong mo ay ang lupang ito at anumang gustuhin mo. Sabi niya nung akmang lalagpasan na siya nito. Ano? Magpanggap ka na mag-asawa tayo. Na mahal talaga natin ang isa't isa sa loob ng 3 taon. Ako ang bahala sa lahat ng iyong mga gastusin. Ako magbabayad ng lahat ng utang ninyo. Ako na rin ang bahala sa buong pamilya mo. Maging ang pag-aaral ng mga kapatid mo sa kolehiyo ay sasagutin ko. Ang lupang kinatitirikan ng karinderya niyo ay mapapasa inyo rin. Batid ko na mahalaga sa inyo itong lupa, hindi ba? Lahat at anumang gustuhin mo ibibigay ko sa iyo. Anumang hilingin mo ay tutuparin ko. At ang kapalit ay ang pagpapanggap mo na asawa ko sa loob ng 3 taon. Desperado na si Lucien. Hindi siya makakapayag na mapunta sa ibang kumpanya nila, lalong-lalo na sa mga kapatid ng kanyang ama. Kaya kung hindi niya mapapapayag ang dalaga sa kasal, ay pagpapanggap na lang. Pero bakit ako? You're the best choice. Wala namang kasing ibang choice. Sa isipan ni Lucien. Hindi ba best choice ang babaeng mahal mo? It's a different story. So, tinatanggap mo ba ang alok ko? Puno ng pagtataka at pag-aalinlangan ang mukha ngayon ng dalaga habang diretsyo nakatitig sa mga mata niya. Muli naman siya nagsalita. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 taon na yan ay hindi kita gagalawin. Wala akong kahit na anong gagawin sa'yo. Basta tumupad ka lang sa usapan. Everything will be nice and good. Pero paano kung umibig ako sa iba habang hindi pa natatapos ang 3 taon? You can't date them. Kailangan mong maghintay hanggang sa matapos ang kasunduan.
And I'll do the same thing. Lumipas ang ilang sandali bago ito nagsalita ulit. Pwede bang pag-isipan ko muna to? Sure. Take all the time that you need. Kahit hindi pa ito lumbusang pumapayag, ay masaya na si Lucien dahil ang mahalaga ay pag-iisipan nito ang alok niya. Nandito ngayon si Abigail sa labas ng kanilang bahay at nakatingala sa kalangitan na puno ng bituin. Malakas at malamig ang ihip ng hangin. Tulog na ang kanyang mga kapatid habang siya ay nananatiling gising dahil kanina pa siya nag-iisip. Kahit ilang araw na nagdaan mula nang sabihin iyon sa kanya ni Lucien, ay hindi pa rin siya nakapagdesisyon kung ano ang kanyang isasagot sa alok nito. Ang alok ni Lucien ay malaking tulong para sa kanila, lalo pat hindi na sapat ang kinikita ng kanyang karinderya para sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid at sa pagbabayad ng kanilang mga utang. Nangako din siya sa kanyang ama noon na gagawin niya ang lahat para maging maayos ang buhay nila kahit wala na ito. Pero kung sa ganitong paraan maayos ang buhay nila, hindi niya alam kung matutuwa ba ang kanyang ama. Mukhang malalim yata ang iniisip mo. May problema ba? Nilingon ni Abigail ang ina nang magsalita ito mula sa kanyang likuran. Wala naman po. Ma, naaalala ko lang si Papa. Tumabi ito sa kanya ng tayo at bahagyang ngumiti habang nakatingala rin sa kalangitan. Kung nasan man ngayon ang Papa mo, batid ko na masaya na siya na makita kayo ng mga kapatid mo na malalaki na. At alam ko na hindi siya matutuwa kapag nalaman niyang nalulungkot kayo. Lalo ka na. Huminga si Abigail ng malalim. Kilalang kilala talaga siya ng kanyang ina at alam nito ang kahinaan niya ay ang kalungkutan ng kanyang ama. Ma, nag-aalangan na sabi niya. Alam ko po na marami pa tayong problema. Pero, paano po kung magdesisyon ako na magpakasal na? Nasa sayo yan. Nasa tamang edad ka naman na. Kung iyon ang ikakasaya mo, isusuportahan kita. Pero, huwag mong isipin ng mga kapatid mo. Responsibilidad ko sila. Ang isipin mo ay ang magpapasaya sa'yo. Ngumiti ito sa kanya. Ang mahalaga sa akin ay ang kasiyahan mo. Sigurado ako na maging ang papa mo ay ito rin ang sasabihin sa'yo. May napupusuan ka na bang pakasalan? Iyon bang bumabagabag sa'yo? Meron na po. Sino siya, anak? Bakit hindi mo pa siya pinapakilala sa akin? Sa amin ng mga kapatid mo. Ipakilala mo muna siya sa amin. Pinilit pa siya nitong sabihin kung sino ang lalaking napupusuan niyang pakasalan, ngunit hindi niya sinabi. Matapos ang pag-uusap nila na yon ng kanyang ina, ay nabuo ang desisyon sa isip niya. Ayaw niya makitang naghihirap ang kanyang ina at mga kapatid. Ang alok ni Lucien ay isang pinakamabilis na solusyon na naisip niya para hindi na sila lalong maghirap. At ang lupang kinatitirikan ng kanilang karinderya na sobrang halaga para sa kanyang ina ay mapapasa kanila na rin. Huminga si Abigail ng malalim bago kinuha ang cellphone niya at tinatawagan ang numero ni Lucien na binigay nito sa kanya nung araw na inalok siya nito ng bagay na iyon. Madalas silang magkita ni Lucien dahil palagi itong gumagawa ng paraan para magkausap silang dalawa. At halos araw-araw din ito nasa karinderya nila pero ewan niya ba, kinakabahan pa rin siya ngayon. Hello? Ang malalim na tinig ng binata nang masagot nito ang tawag. Yes, who's this? This is Abigail. Oh, may Maria Romana Abigail. Glad you called. Nagtagpong kilay niya dahil sa tono ng boses nito. Lasing ka ba? Ako? Hindi just a bit tipsy. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Kung ganitong lasing ang binata ay hindi sila makakapag-usap ng maayos. Bukas na lang ulit ako tatawag. No, wait. Pagpigil nito sa kanya kaya natigilan din siya. Ngayon mo lang ako kinontak, ibababa mo na agad ang tawag? Ayoko makipag-usap sa'yo kung lasing ka. Hindi ako lasing. I'm just tipsy. Oh, by the way, let me introduce you to my friends. Lucas, Adonis, Adam, Midnight, and Atlas. Lasing ka nga para isipin na nakikita ko kung sino sila dyan. Oh, this is not a video call? I forgot.
But anyways, you don't have to see their faces. They're all ugly anyways. I just want you to introduce to them. Hey, asshole! I'm talking to Maria Ramona Abigail E. Perez. Sino siya? Rinig niyang boses ng isang lalaki. My soon-to-be wife. Sagot naman ni Lucien kaya maging si Abigail ay natigilan. How can he say those words so bluntly? What? I'll explain later. Sagot ni Lucien sa kanila. Abigail, anong dahilan ng pagtawag mo? Sasabihin ko na lang sa'yo bukas kapag hindi ka nalasing. Magkita na lang tayo bukas. Hindi niya na hinintay na makasagot ito at pinatay niya ng tawag. Kinabukasan ay maaga pa lang ay nasa karinderya na nila si Lucien. Ngunit ang gusto ni Abigail ay makapag-usap sila sa ibang lugar dahil baka marinig sila ng kanyang ina. Alam ni Abigail na sobrang takang-taka ang kanyang ina noong sumama siya kay Lucien at pumasok sa loob ng sasakyan nito. Alam niya rin na pauulanan siya ng mga tanong nito mamaya. May sagot na ako sa naging alok mo. Seryoso niyang sabi habang magkaharap sila ng binata. Nandito sila ngayon sa isang coffee shop. Dito ang napili ni Abigail kung saan sila mag-uusap. Then, sabi ni Lucien, tinatanggap ko yan. Really? Kumikinang ang mga mata nito. Maraming salamat. Sa lalong madaling panahon na ikakasal din tayo. Matapos ang pag-uusap nilang yun ni Lucien ay nagdesisyon na ito na magpakilala sa kanyang ina. This time, ang magiging pakilala na nito ay fiancé niya na at kinakabahan si Abigail habang nakaupo siya sa tabi ni Lucien sa kung ano bang magiging reaksyon ng kanyang ina pag sinabi na nila ang kanilang balak na pagpapakasal. Kasalukuyang nasa bahay nila sila ngayon. Sa tabi niya ay si Lucien na formal na nakaupo at sa harapan nila ay ang kanyang ama na bagaman nagtatakang itsura ay nakangiti pa rin kay Lucien. Ano ka mo? Ikaw ang nag-iisang anak ni Alejandro Rivas? Gulat na tanong ng kanyang ina. Sa tono ng boses nito ay parang kilala nito kung sino ang ama ni Lucien. Opo, ang aking ina ay si Lucy Rivas. Kilala niyo po ang aking ama? Tanong ni Lucien. Oo, iho. Dati kaming matalik na magkaibigan ng mga bata pa kami. Subalit naghiwalay ang aming mga landas nang nagkaedad na kami. Paliwanag ng kanyang ina. Bagay na ikinagulat naman ni Abigail dahil hindi niya naasahan niyon. Kamusta na siya? Magtatatlong taon na po mula nang namayapa ang aking ama dahil sa sakit. Naglaho ang ngiti sa labi ng kanyang ina at napuno ng lungkot ang mga mata. Noong huling bisita niya dito ay malakas pa siya, tila walang karamdaman. Kaya nga pala hindi na siya bumibisita dito. At kaya rin pala unang kita ko pa lang sa'yo, nakikita ko na si Alejandro sa'yo. Anong nais niyong sabihin sa amin? Paglipas ng sandali ay nagtanong ulit ang kanyang ina. Inabot ni Lucien ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Nagtaka na nakatingin doon ang kanyang ina. Nag-alangan naman na nagsalita si Lucien. Ang totoo ho niyan ay plano po namin ni Abigail na magpakasal. Ganun ba? Teka, ano ka mo? Ikakasal? Kayong dalawa magpapakasal? Nahihirapan sila magpaliwanag sa kanyang ina at mga kapatid tungkol sa biglaan nilang pagpapakasal. Ngunit noong nagsinungaling sila sa mga ito na mahal nilang isa't isa, kaya sila magpapakasal ay pumayag din naman sila. At tulad ng sinabi ni Lucien na sa lalong madaling panahon na ikakasal din sila, ikinasal nga sila agad paglipas ng isang buwan. Sa Spain sila kinasal. Fake lang ang kasal na yon dahil si Lucien mismo ang nagsabi na pikian lang ang kanilang wedding. Ganon pa man ay tulad ng sa pinapangarap niya, ang naging fake wedding nilang dalawang kasal. Konti lang ang kanilang mga bisita. Tanging ang kanyang pamilya lang at mga kaibigan ni Lucien noong araw na yon. Matapos ang kasal ay nagkunwari silang may honeymoon sa Bali, Indonesia. Dahil ayaw nila na magkinala ang kanyang ina na sobrang saya noong ikinasal sila. Nanatili sila doon sa loob ng isang linggo. Pagbalik nila sa Pilipinas ay sa bahay na siya ni Lucien dumiretso. Dito titira sa loob ng 3 taon sa napakalawak at gandang mansyon na ito. Kailangan niya ng sanayan ng kanyang sarili.
Kasalukuyang nakasilip si Abigail sa 2 taong nasa living room na seryosong nag-uusap. Kanina ay may dumating na bisita sa kanilang bahay. Isang medyo may katandaan na ngunit magandang babae na ngayon ay kausap si Lucien. Matagal na po kaming may relasyon ni Abigail. Magta3 taon na. Inilihim ko lamang po sa inyo dahil gusto ko na asawa ko na siyang ipapakilala sa inyo. Seryosong saad ni Lucien dahil kine-question ng ginang ang kanilang relasyon at history. Unang kita pa lang ni Abigail sa ginang kanina ay alam niya na hindi ito boto sa kanya. Masamang uri ng tingin na sinalubong nito sa kanya kanina. At sa anong klaseng pamilya naman ang galing ang babaeng yon? Mayaman ba ang pamilya niya? May maganda ba siyang pinag-aralan o isa lamang siyang dukha? Hindi po mahalaga sa akin ang lahat ng yon. Wala po akong pake kung mayaman sila o hindi. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Sagot ni Lucien. Kung gano'n ay galing lang sa mahirap ang pamilya niya. Nag-iinsulto na saad ng ginang. Huwag mong sabihin sa akin na wala rin siyang pinag-aralan. Aaminin ni Abigail na nasaktan siya sa pang-iinsulto nito. Ngunit wala siyang magawa dahil totoo naman ang sinabi ng ginang. Mahirap lang siya at walang pinag-aralan. Nagtagis ang bagang ni Lucien. Katulad ng sinabi ko, wala akong pakialam sa lahat ng yon. Kaya higit sa lahat ay wala rin po kayong pakialam doon. Huwag niyo pong iinsultuhan ng pamilya ng asawa ko. Dahil higit na mas malinis pa sila kaysa sa inyo. At mabubuti silang tao. Sarkastiko na nagsalita ulit ang ginang. Sino mag-aakala na maririnig ko ang mga katagang yan mula sa iyo ngayon, Lucien? Kung tutuusin, ay mas madumi pang budhi mo kaysa sa amin. Nakakalimutan mo na ba kung anong klaseng ugali ang meron ka noon? Wala po akong pakialam sa kung anong ugali ang meron ako noon, Auntie. I've changed, and I've learned from my past actions and behaviors. Why must we revisit those old chapters when I've evolved and learned from them? Kung nagpunta lang po tayo dito para sabihin sa akin ang mga walang kwentang bagay na yan, ay makakaalis na po kayo. Madilim ang mukha na sabi ni Lucien. Hindi ako naniniwala na kaya kayo ikinasal ay dahil sa mahal niyo nga talagang isa't isa. I know for a fact that you love Rose. Sabi po ulit ng ginang. Rose and I are just friends. Kung siyang mahal ko, hindi sana siyang pinakasalan ko. But I'm marrying Abigail because she's the one I love. Sagot naman ni Lucien. Alam naman ni Abigail na nagsisinungaling lang si Lucien at hindi naman talaga siya nito mahal para hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang puso na mag-react at nagiinit pa ang pisngi niya. Naiiyak din siya sa pagtanggol nito sa kanyang mga magulang. I'm pretty sure you have reason for this. Perhaps you're doing this para mapasayo ang kumpanya na pamana ng iyong ama. Mahinang natawa si Lucien. Ako lang nag-iisang anak ng aking ama. Kaya hindi ba't simula pa lang ay sa akin na talaga ang mana at kumpanya at wala akong kaagaw? Kilala kita. At higit na mas kilala ko ang iyong ama. He's my brother. Kaya alam ko na hindi basta-bastang ipapamana niya sa iyong kumpanya. Hindi ho ba kung talagang ginagawa ko lang to para sa mana, ay matagal ko na dapat itong ginawa noon? I can grab some random girl out there and ask them to marry me. Pero hindi ko ginawa. Dahil hindi yun ang dahilan kung bakit papakasalan ko si Abigail. Mahal ko siya. Mahal namin ang isa't isa. At labas ang mana sa usapang ito. Sisiguraduhin kong malalaman ko rin ang totoo. Go on, Auntie. Gawin niyo ang lahat ng gusto niyong gawin. Patunayan niyo ang gusto niyong patunayan. Hindi na rin nagtagal ang ginang sa kanilang bahay. Bagay na pinagpapasalamat naman ni Abigail dahil sa mga pang-iinsulto nito sa kanya. Pasensya na kung narinig mo ang lahat ng yan. Seryosong sabi sa kanya ni Lucien. Hindi, ayos lang. Sagot niya na may konting ngiti. Sapat na ipinagtanggol siya nito as sarili niyang fiancé. Maraming mga katanungan sa isip si Abigail tulad ng kung bakit tila galit na galit ang auntie ni Lucien sa kanila. Ngunit hindi niya magawang magtanong dahil alam niyang labas naman na siya roon. Fake wife lamang siya nito. Ganon talagang ugali ng mga kapatid ng aking ama.
Sabi naman ni Lucien na mapansin ang pagtataka sa kanya ng mukha. Una pa lang ay gusto na nilang makuha ang kumpanya ng aking ama. Ngunit dahil nagkaroon ng miracle baby ang aking mga magulang, at ako yon, ay hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano. Kaya gano'n na lamang ang galit nila sa akin. Kaya higit na mas kailangan natin na mag-ingat sa kanila. Dahil nasa bahay lang siya, ang gawain niya lang ay magluto, linis, at hintayin si Lucien umuwi mula sa trabaho. Feel niya talaga ang pagiging may bahay ni Lucien. Paminsan-minsan ay bumibisita rin siya sa kanilang karinderya na ngayon ay pagmamayari na nila ang lupang kinatitirikan. Matapos nilang kumain ng lunch, nagdesisyon sila na manood ng movie dahil walang trabaho si Lucien noong araw na yon at mananatili lang ito sa bahay. Malakas kasi ang ulan ngayon sa labas, kaya ay nagdesisyon si Lucien na huwag munang pumasok sa opisina. Masaya naman si Abigail dahil hindi siya mag-isa ngayon sa kanilang bahay. Mahigit 1 buwan na silang mag-asawa at lagi siyang mag-isa sa kanilang bahay sa tuwing pumapasok sa trabaho si Lucien. Lagi pa itong late umuwi, kaya ay nalulungkot siya. Nakaupo ngayon sa tabi niya si Lucien. Siya naman ay abala sa pagpili ng panonoorin nila sa Netflix. Nang makapili siya ay agad niya iyong pinakita kay Lucien. The Quiet Place ang pamagat ng movie na napili niyang panoorin. Hindi mo pa napapanood ang movie yan? Tanong ni Lucien sa kanya. Umiling siya. Hindi pa. Ikaw? Napanood mo na ba yan? Yeah. Ayaw mo ng movie na yan? Pwede naman tayong humanap ng iba. Suwestyon niya. No, let's watch that movie. I want to watch it again. This time, with you. Ngumiti siya tumango na merong pigil ng mga ngiti. Nagsimula ng palabas at excited na si Abigail na mapanood ito. Tahimik din na nakaupo sa tabi niya si Lucien. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa binata para makita kung naboboard na ba ito sa kanilang pinapanood at mukhang na-entertain naman ito. Nagtaka si Abigail nang hapitin ni Lucien ang kanyang bewang palapit sa katawan nito at pinatong nito ang baba sa kanyang balikat habang ang mga mata ay nasa screen pa rin ng TV. Tiningnan niya ito. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Kaya halos magpalitan na sila ng hininga. Naiinip ka ba sa palabas? Tanong niya. Umiling ito. No, it's entertaining. Pero mukhang naiinip ka na. Tiningnan siya nito sa mga mata at matamis ang ngumiti. Ilang dangkal na lang ay magdidikit na ang kanilang mga labi. I'm not. I'm just too focused that I look bored. Halos malaglag na ang kanyang puso sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga na mas lalong nagpabili sa tibok ng kanyang puso. Siya ang unang nag-iwas at binalik na ang tingin sa TV screen at saka mariing na palunok. Sinusubukan niya na mag-focus sa pinapanood nila, ngunit hindi niya magawa. Napansin naman ni Lucien ang pamumula ng pisngi ng dalaga, kaya napangisi ito at mas siniksik pa ang sarili sa dalaga na halos hindi na makahinga. Their position while watching the movie was so comfortable and looked so domestic. Sa itsura nila ngayon para silang totoong ikinasal. Kung may nakakakita man na iba sa kanila ngayon ay iisiping ikinasal sila na mahal ang isa't isa. Nang matapos ang movie ay nagdesisyon din sila na mag-bake dahil wala naman silang ibang gagawin. Napagkasunduan nila na pagkatapos mag-bake ay manood ulit sila. In a large bowl, add cream together with the butter, sugar, and dry strawberry gelatin until light and fluffy. Sinunod nila ang sinabi ng nasa pinapanood nilang tutorial. Si Lucien ang tagakuha ng mga ingredients, siya naman ang tagahalo ng mga yon. Pareho silang seryoso na nakikinig sa tutorial sa YouTube. How to bake strawberry cake. Beat the eggs at one time, mixing well after each. Combine the flour and the baking powder. Stir into the batter alternately with the milk. Binigay sa kanya ni Lucien ng ingredients na nabanggit. Sinunod niya naman ang sinabi ng babae. Blend in the vanilla and strawberry puree. Divide the batter evenly between the prepared pans. Inabot ni Lucien ng tissue na malapit lang sa counter at ginamit iyon para punasan ang harina sa kanyang pisngi. Nag-init naman ang pisngi niya dahil sa ginawa nito.
Salamat. Namumula ang pisngi niya. Habang abala siya sa paghahalo, mariin na nakatitig sa kanya si Lucien. Pinagmasdan ang bawat galaw niya kaya nakaramdam siya ng kaba. Nang hindi niya na matiis sa mga titig nito ay binalingan niya ito. Can you look away? Tumaas ang gilid ng labi ni Lucien. What if I don't want to? Nang asar pa na sabi nito. Ayaw mo? Kinuha niya pang whipped cream na nakapatong sa counter at nilagyan ng kaunti ang kamay at biglang pinahid iyon sa mukha ni Lucien. Buti nga sa'yo. Hey! Nang makitang kukunin ito ng butter ay agad siyang tumakbo papalayo sa binata. Si Lucien naman ay nakangisi habang may butter sa kamay at sinundan siya. Hoy, sorry na. Nagbibiro lang naman ako. Natatawa na sabi niya. Nasa magkabilang dulo sila ngayon ng dining table. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Lucien. Naghahabalan sila paikot-ikot sa dining table. Hinahabol siya ni Lucien. Malakas ang tawa niya kahit na natatakot na malagyan ng butter sa pisngi. Patuloy sa pagsasalita ang babae na nasa YouTube pero wala sa kanilang nakikinig doon. Abala sila sa paglalaro ng habol-habulan. Napapatili sa tuwing nahahabol siya ni Lucien. Hey! Napatili pa ulit siya nang mahuli na naman siya ni Lucien. Nakapulupot ang braso ni Lucien sa kanya mula sa kanyang likuran at ang isang kamay na may butter ay pinahira ng kanyang mukha. No! Sigaw niya habang tumatawa. Sinubukan niya makawala mula sa yakap nito pero mas lalo lang humigpit. Malakas ulit siyang napatawa nang pahira na naman ito ng butter ang kabila niyang pisngi. Pinahihirapan siya ni Lucien at pinunasan ng whipped cream na nasa pisngi nito at pinunas iyon sa tungki ng ilong niya. Hoy, ang daya! Reklamo niya habang umiiling at sinusubukan na makawala sa yakap nito. Tinawanan lang siya nito bago niluwagan ng yakap at kinulong ang kanyang mukha sa mainit nitong palad. You look adorable. Now bake it for 25 to 30 minutes in the preheated oven or until a small knife inserted into the center of the cake comes out clean. Singit ng babae na pinapanood nila. Pareho nilang nilingon ng babae na nasa video at nagkatinginan ulit at parehong natawa. Lumapit sila sa kanilang ginagawa kanina at may ngiti sa kanilang labi na ipinagpatuloy iyon. Si Lucien ang naglagay noon sa loob ng oven at sinet for 30 minutes. Nagkatinginan ulit sila habang hinihintay na mabake. Sa tingin mo ba successful kaya ang first try natin? Tanong niya. Yes, of course. Confident na sagot nito. Habang hinihintay na maluto ang kanilang binibake, kinuha ni Lucien ang cellphone mula sa bulsa at pinindot iyon sa camera. Nagulat siya nang bigla siya nitong akbayan at hapitin siya palapit sa katawan nito. Say strawberry cake! Tumingin din siya sa camera. Strawberry cake! Strawberry cake! Isang araw habang nasa trabaho ang kanyang asawa, ay sumulpot sa bahay nila ang mga asawa ng kaibigan ni Lucien at inaya siya nitong sumama sa kanila sa club. Wala si Lucien sa bahay nung dumating ang mga ito. Sinubukan niya pa sana na tumanggi ngunit pinilit siya ng mga itong sumama para raw ay magka-bonding naman sila. Kaya wala siyang choice kundi ang sumama. Nag-message na lang siya kay Lucien na kasama niya ng mga ito para hindi na mag-alala sa kanya. Si Gabriel, ako mahinang alcohol tolerance yan. Natatawa na sabi ni Addison, ang asawa ni Adam. Nakakahiya naman sa'yo. Puno ng sarkasmo na sabi naman ni Gabriel, ang asawa naman ni Lucas. Nasa gentleman's club sila ngayon. Si Emerald na isang sikat na artista at si Gabriela naman na isang sikat na modelo ay nakadisguise dahil baka may makalala sa kanila. Nakasuot ng silver wig si Gabriel samantalang green naman ang kay Emerald at bagay yan sa kanila. Magdahan-dahan ka lang sa pag-inom, Abigail. Baka mapagalitan kami ng asawa mo pag nalasing ka. Paalala naman sa kanya ni Addison. Let's get drunk tonight. Malakas na sabi pa ni Emerald ang asawa ni Adonis at itinaas ang hawak na baso na may laman na alak. Cheers! Sabay-sabay nilang sabi at inuubos ang laman ng kanilang mga baso. Napapikit siya dahil sa lasa noon. It tastes like fire!
Hindi naman nahirapan si Abigail na makifit in sa kanila dahil mabait naman ang mga ito at masayang kasama. Marami silang mga pinagkwentuhan and mostly kung paano sila nagkakilala ng kanilang mga asawa. Nagkwento rin siya at sinabi niyang totoo kung paano sila unang nagkita ni Lucien. Gusto rin ng mga ito na bumisita sa kanilang karinderya at doon kumain. Marami silang inumin hanggang sa naisipan nilang maglaro. Pinapaikot ni Emerald ang bote habang malakas ang pagtugtog. Nakailang ikot ang bote at hindi na yun tumatapat sa kanya kaya ay natutuwa naman siya. Ngunit nang muling paikutin ni Gabriel ang bote at sa kanya na tumapat, naglaho na ang ngiti niya. Abigail, truth or dare? Kinakabahan na sumagot siya. Truth. Name of the person that you love? Juliet, ang mama ko. Sagot niya kaya napanguso ang mga ito dahil napaka-basic daw ng sagot niya. Nung pagpaikot niya ng bote ay tumapat iyon kay Addison. Dare ang pinili nito, ngunit wala siyang maisip kung anong ipapagawa rito hanggang sa may binulong sa kanya si Gab. I dare you to call your husband and tell him you want to have another baby. Napakurap-kurap si Addison. I won't do it. Baka totohanin pa ng asawa ko. He loves kids at 5 na anak namin. Mamamatay na ata ako kung masusundan pa. Ininom nito ang 2 basong alak. Kung may dapat na magkaanak dito ay si Abigail at Lucien yon. Para kapag nagkaroon sila ng babaeng anak, ipagkakasundo ko ang kasal ng bunso namin. Nagtagal pa sila doon at maraming alak na ang kanilang naubos. Kung hindi pa sumuka si Gabriel ay hindi sila magdesisyon na tumigil na sa pag-iinom. Tinawagan na rin nila ang kanilang mga asawa para magpasundo. Siya lang ang hindi dahil naisip niya na mag-taxi na lang pauwi dahil ayaw niya na abalahin si Lucien. Baka'y busy pa ito ngayon sa trabaho sa opisina. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa loob ng kanyang bag at nang marinig ang pag-ring nun dahil sa kalasingan, hindi niya na napansin kung sino ang tumatawag at basta lang iyon sinagot. At dahil may kaingayan kung nasaan sila, hindi niya ito masyadong narinig. Zoe? Choppy ka. Lasing na sabi niya. You? Ha? Lasing na nga talaga siya. Naririnig niya kasi ang boses ni Lucien. I said, where the hell are you, Ramona Abigail? Oh wait, she's not drunk. Naririnig niya ang boses ni Lucien dahil ito ang kausap niya ngayon. At mukhang galit pa. At hindi lang yon basta dala ng kalasingan niya. Hey, Lucien, bakit? I'm asking you, Abigail, where are you? Lucien asked warningly, which had her gulping and suddenly feeling nervous. Kasama ko mga kaibigan ko. Sagot niya bago tumingin kay Gabriel na nag-aalala na nakatingin sa kanya. Nasaan nga tayo? Sabihin mo nasa Gentleman's Club. Sagot ni Gabriel. Thank you. Sabi ni nasa Gentleman's Club. Rinig niyang pagbuntong hininga ni Lucien mula sa kabilang linya. Okay, stay there. I'm on my way. Hindi naman niya nagawa na makasagot dahil pinatay na nito ang tawag. Anong sabi? Galit ba? Tanong ni Gabriel sa kanya. Nagkibit balikat siya. Sabi niya pupunta na raw siya. Naiinis si Lucien dahil pag-uwi niya kanina sa kanilang bahay ay hindi niya natatandoan si Abigail. Labis siyang nag-aalala dahil akala niya ay may kung anong nangyari dito. Kasama lang pala nito ang mga asawa ng mga kaibigan niya. Ipinarada ni Lucien ang kanyang sasakyan sa parking lot ng Gentleman's Club at agad na bumaba. Tumango sa kanyang mga security at agad siyang pinapasok sa loob. Kilala siya ng mga ito dahil kaibigan niya rin ang may-ari ng club na si Midnight Hidalgo. Hinagilap agad ng mga mata niya ang table nila Abigail na hindi naman siya nahihirapang hanapin dahil magkaagaw ng pansin ang suot ng 2 babae. Samantalang ang kanyang asawa ay nakasubsob ang muka, halatang lasing na. Napailing na lumapit ang mga ito. Oh, hello Lucien! Lasing na bati sa kanya ni Addison. You guys are totally wasted, sabi niya habang nakatingin sa kanila. Paano kayo makakauwi niyan? My husband will come and pick me up, sagot naman ni Emerald. Me too, sagot naman ni Gabriel. Me too, he's on his way.
Sagot naman ni Addison. I'm still a bit sober, so I could take care of this too. But Abigail is totally wasted. Ayaw niyang tumigil sa pag-inom kahit sinusubukan namin siyang pigilan kanina. You should bring her home. Magiging maayos lang ba kayo kung iiwan na namin kayo? Yes, of course. All the security here are our friends. On the way na rin ang mga husbands namin. Sagot ni Addison. Tumango si Lucian bago dumukwang kay Abigail na noon ay nakakatulog na dahil sa kalasingan. Abigail, mahina niyang tawag sa pagising nito, ngunit nagsalubong lang ang kilay nito at umungot. Abigail, umuwi na tayo, sa bahay ka na magpahinga. Nang muli niya itong alugin ay nagising ito at mapupungay ang mga mata na tumingala sa kanya. Hey Lucian! Hindi alam ni Lucian kung ano bang dapat na mararamdaman niya ngayon. Kung maiinis dahil sa dami ng ininom nito ngayon o matutuwa dahil nakita niya ang ganitong side ng dalaga. Nakapalupot sa kanyang leeg ang braso nito habang buhat-buhat niya. Umiikot ang mga gamit. Reklamo nito bago siniksik ang mukha sa kanyang leeg. Mahinang natawa na lamang si Lucian. Akmang aalis na siya nang dumating na rin ang asawa ng tatlo na kaibigan niya na agad ring dinaluhan ng kanilang mga may bahay. Lucian, anong nangyari? Tanong ni Lucas. Nalasing. Tugon niya. At sinong may pasimuno nito? Si Adonis. I know, it's my wife. Sabi naman ni Adam. She loves party and alcohol. Kaya nahampas pa nito ang asawa. Babe, bakit naman naglasing ka? Alam mo naman na mahina ka sa alcohol. Sabi naman ni Adonis kay Emerald. Gusto namin na makabonding si Abigail because her husband is gatekeeping her. Sabi ni Addison. Oo nga, Lucian is so annoying. He won't allow us to have a bond with Abigail. We want to be her friends. Nasinang-ayunan naman ni Gabriel. Nang muling nagreklamo si Abigail na umiikot ang paningin nito at nagsusuka, ay nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan. Hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng club at narating ang parking lot ay patuloy pa rin ito sa pagrereklamo. Nang marating nila ang bahay nila, muli niyang binuhat ang dalaga palabas at dinala sa kwarto niya. Inihiga niya ito sa kama at tinanggal ang suot nitong sandal bago ito kinumutan. Akmang aalis na sana siya nang magsalita ang dalaga. Iihi ako. Huminga siya ng malalim bago ito nalalayan na umupo. Come. Inilalayan niya itong maglakad papunta sa pinto ng banyo at sa labas na lamang siya maghintay. Paglipas ng ilang minuto ay muling bumukas ang pinto pero puro ulo lang nito ang inilalabas at mapupungay ang mga mata na tumitig sa kanya. Pwede ba ako mag-toothbrush? Tumango siya. I'll help you. Thank you. She grinned drunkenly. Sa halip na mainis ay talagang nakuha niya ng mga matuwa dahil ngayon lang pinakita ng talagang cute na side nito sa kanya. Binuhat niya ang dalaga na noon ay nakatayo sa tabi niya at pinaupo sa sink. Kumuha siya ng bagong sipilyo mula sa cabinet at nilagyan niya ng toothpaste. You know, you're really handsome. Sabi sa kanya ng dalaga habang sinisipilyuhan nito. Inabot pa nito ang kanyang muka at kinulong sa mainit nitong palad. So handsome. Mapupungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya na para bang pipikit-pikit na iyon. Say utos niya pa para mabrush niya ng maayos ang ngipin nito. Agad naman iyon sinunod ng dalaga. Habang sinisipilyuhan ay pinakatitigan niya ang maamo nitong muka. Even in her drunk state, she's still beautiful. Now rinse your mouth. Utos niya ulit nang matapos niya itong sipilyuhan. Tumalima naman kaagad ang dalaga sa sobrang antok na antok. Dahil sa halos hindi na nito mamulat ang mata sa sobrang antok, ay muli niya itong binuhat at iniga sa kanyang kama. Inayos niya rin ang pagkakakumot nito. Tumayo siya sa gilid ng kama at muling tinitigan ang maganda nitong muka. Mahimbing na itong natutulog. He bent down to place a soft kiss on her forehead before leaving the room. Kinaumagahan na magising si Abigail ay sobrang sakit ng ulo niya. Napagtanto niya na sa loob na siya ng silid nila siya nakatulog at wala na rin ang binata sa bahay. Marahil ay pumasok na ito sa trabaho
Konti lamang naaalala niya sa nangyari kagabi, kaya nagtataka siya kung paano siya nakauwi, lalo pat ang mga kasama niya kagabi ay mga lasing na rin. Noong may narinig siyang sasakyan na pumarada sa kanilang garahe, ay nagmadali siyang bumaba sa hagdan at tumakbo papunta sa front door dahil akala niya ay si Lucien ang dumating. Ngunit nagulat siya nang pagbukas niya ng pinto ay isang babae ang bumungad sa kanya. "Sino po kayo?" Magalang na tanong niya dito. Nanghuhusga na tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "I'm Rose." Hindi niya magustuhan ang uri ng tingin nito sa kanya. Ganon pa man ay mabait pa rin ito, nanginitian. "Ikinagagala ko makilala ka, Rose. Ako naman si Abigail, ang asawa ni Lucien. May maitutulong ba ako sa'yo?" "I'm Lucien's girlfriend." "Saan nito?" "You don't have to pretend. Alam ko ang sekreto ninyo." Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi naman sumagi sa isip niya na girlfriend ni Lucien ang kaharap niya dahil sa kasunduan nila na bawal silang makipagrelasyon hanggang kasal pa sila. "Rose, bakit nandito ka?" Boses ni Lucien at natigilan sa paglalakad nang makita siyang gising na. "Abigail, gising ka na pala. Maayos na bang pakiramdam mo? Masakit pa bang ulo mo? Madami kang ininom kagabi." Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Bahagya siyang ngumiti. Oo, maayos na ako." Naglakad palapit sa kanyang binata. "Are you sure you're feeling okay now?" Tumango naman siya. Ramdam na ramdam niya ngayon ang sama ng tingin sa kanya ni Rose. Yes, makakapagluto na rin ako. Huwag ka na mag-order. What do you want for dinner?" "Ako na magluluto ngayon." Boses pa ni Rose. Sumulyap siya dito, Bahagya. "Kaya nga nandito ako dahil gusto kong ipagluto ngayon sa Lucien. I know he missed my cooking too. May dala rin ako mga ingredients. I'll cook his favorite." Nagsalita rin sa Lucien. "Magpahinga ka na lang muna para mawala ang hangover mo." "He's right," sang-ayon pa ni Rose. "Madalas naman ako magluto sa kusina niya kasi madalas din ako dito sa bahay niya. At tulungan na kita." Alok niya pa. "Hindi na. Ako na. Kaya ko na. Magpahinga ka na lang muna. Let her do it alone." Sabi ulit ni Lucien. Pero bisita natin siya. Nakakahiya naman kung hahayaan ko lang siya na kumilos mag-isa dito sa bahay." "I'm not a guest. Madalas ako dito. At higit na mas nauna pa ako sa'yo dito." Halata sa tono ng boses ni Rose na naiinis ito. "Ako na lang tutulong sa kanya." Pero nag-insist siya na tutulong sa mga ito kaya wala nang nagawa si Lucien kundi ang pumayag. Bago siya nito hinayaan na kumilos sa kusina, ay pinainom muna siya nito ng Advil para raw mawala ang sakit ng ulo niya. Nakamasid sa kanila si Rose na hindi nagustuhan ang nasaksihan at napapairap na lang sa hangin. "That knife is sharp," paalala sa kanya ng binata habang nagsaslice siya ng mga gulay na sangkap sa kung ano man ang lulutuin ni Rose. "Yeah, I know," tugon naman ni Abigail at nagtaka nang tumabi ito sa kanya ng tayo. "Ako na riyan, baka masugatan ka pa." "Hindi na, kaya ko na to. Sanay na ako sa ganito. Ganito ang laging gawain ko sa karinderya." Sagot niya. Halata pa rin sa mukha ng binatang pag-aalala habang pinanonood siyang mag-slice ang gulay. "Lucien, can you help me with this, please?" Malambing naman ang sabi ni Rose kay Lucien. Nagpatulong ito sa pag-strain ng pasta. Agad naman na lumapit si Lucien dito at tinulungan. "Thank you." Malambing pa at medyo pakit na sabi ni Rose. Hanggang sa matapos na lang sila sa pagluluto ay panay ang paglalambing ni Rose kay Lucien na hindi niya nalang pinagtuunan ng pansin gaano dahil hindi rin natutuwa ang puso niya sa kanyang nasaksihan ngayon. Abala si Abigail sa pagpupunas sa lamesa nang hindi sinasadyang nasagi niya ang baso na may lamang tubig. Dahilan para mahulog ito at mabasag. Agad siyang dumukwang para ligpitin ito. At nagmamadali naman na nilapitan siya ni Lucien at inalam kung nasaktan ba siya. Nag-aalala na tiningnan siya nito sa mga mata. "Nasugatan ka ba?" Hindi naman. Pasensya na hindi ko sinasadyang mahulog." "Ayos lang, maupo ka na roon. Ako nang bahala dito." Anito.
Sinunod niya ang sinabi nito. Tumayo na siya at naglakad palapit sa isang upuan at doon ay naupo. Nakatingin sa kanya si Rose at umiling-iling. Kinagat niyang muli ang ibaba kong labi at pinagmasdan si Lucien na pulutin ng mga bubog. Nalaki ang mga mata niya nang makitang dumurugo ang kamay ni Lucien. Lucien, ang kamay mo! Akmang tatayo na siya upang daluhan si Lucien, ngunit naunahan na siya ni Rose. Nasugatan ka! Nag-aalala ang boses ni Rose. Tiningnan ni Lucien ang sugat sa kamay. It's okay, it's just a small cut. But it's bleeding, we have to treat that. Ignore it. Tumayo na si Lucien at lumapit sa lababo para hugasan ang kamay, bago kumuha ng walis at winalis ang mga maliliit na bubog. It's still bleeding, Lucien. Kailangan nating gamutin yan. Sabi ni Rose, dahil ayaw tumigil sa pagdurugo ng sugat. Tiningnan ni Lucien ang kamay at huminga ng malalim. Hinayaan nito si Rose na gamitin niyon dahil labis ang pag-aalala nito. Hindi naman siya nakagalaw sa kinatatayuan at nakatitig lang sa dalawa. Next time, take care of yourself, please. Kahit maliit lang ang sugat, gamutin mo agad. Malambing ang tono ng boses ni Rose at hinipan pa ang sugat ni Lucien. Ayan, okay na yan. Gagaling na kaagad yan. Bahagya namang napangiti si Lucien. Salamat. Parang hangin lamang si Abigail sa dalawa, lalo na habang magkatitigan ng mga ito. Hindi naman maintindihan ni Abigail kung bakit kumikirot ang dibdib niya habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nawala na ng ganang kumain si Abigail pero hindi siya umalis sa hapag habang kumakain sila dahil ayaw niyang maging bastos. Ewan niya ba kung bakit ganito na lang nararamdaman niya? Dahil ba sa labis ang pagsisisi niya nang dahil sa kanya ay nasaktan si Lucien? Ayos ka lang ba, Abigail? Tanong naman sa kanya ni Lucien. Marahil ay napansin nito na hindi niya ginagalaw ang pagkain niya. Ha? Oo. Maayos lang ako. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Pwede ako magluto ng panibago para sa'yo. Ano bang gusto mo? Hindi na kailangan. Masarap naman ang ulam. Sadyang may naisip lang ako. Huwag mo nang isipin yon, sagot niya pa. Are you sure? Naniniguro pa rin na tanong nito. Oo. Ngumiti siya dito sabay sulyap kay Rose na matalim nang nakatitig sa kanya. Matapos silang kumain ay nagpresenta siya na siya nang magliligpit sa kanilang pinagkainan. Lumabas naman si Lucien sa kusina dahil may tumawag dito, kaya naiwan silang dalawa ni Rose sa kusina. Ramdam na ramdam niya ang mga titig nito sa kanya habang nag-aayos siya. Naglakad papunta sa may tabi niya si Rose. I have a question for you, Abigail. Binalingan niya ito. Ano yun? Diretso ito nakatitig sa mga mata niya. Do you like him? Ano? Gulat niyang sabi dahil nabigla siya sa biglang tanong nito. Gusto mo ba si Lucien? Ha? Wala pa rin siyang masagot. Hindi niya masabi dito ang totoo, knowing na ito ang tunay na girlfriend ni Lucien. Kung tama man ang naiisip ko, ngayon pa lang ibinabalaan na kita. You can't like him. Seryoso na sabi nito at hindi niya magustuhan ang tono ng boses nito. Hindi mo siya maaaring magustuhan dahil una pa lang sa akin na siya. Sa estado pa lang ng buhay ay hindi ka na nararapat para sa kanya. You are just a trash on his side. You're just an object that he uses para makuha ang mana niya. Para kapag nasa kanya ng mana, we can live a more beautiful life. Wala sana siyang balak na patulan ng sinabi nito, ngunit hindi niya nagustuhan kung paano siya nito hamakin. Talaga? Sa'yo siya? Pero bakit hindi kayo ang ikinasal? Bakit sa akin siya nakasal ngayon? Tanong niya sa mayabang na boses para mas lalo itong galitin. Mayabang ka rin no? Marahas itong tumawa. Akala ko'y tatahimik ka lang. Pero totoo pala talaga na nasa loob ang kulo mo. Well, Abigail, let me tell you this. Kaya lang naman kayo kasal ngayon dahil kailangan ka niya. Hindi ka niya mahal at akong mahal niya. Pagdating ng araw ay maghihiwalay din kayo. He will file a divorce at sa akin siya ikakasal. That's the plan.
Nakakalimutan mo na ba? Wala akong gusto kay Lucien, Rose. What we have right now is just part of the plan. Just like what you said. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan na lang pag-aalala mo na maagaw ka siya mula sa'yo. O baka naman sadyang natatakot ka lamang ngayon dahil kahit ikaw ang mahal niya, ako pa rin ang pinakasalan niya. Nanggagalaiti sa inis si Rose, pero hindi na nagawang sumagot dahil pumasok na sa kusina si Lucien na nagtaka pa pagkakita sa kanila. What's wrong? Nagtaka na tanong nito. Ngumiti si Rose. Oh, nothing. May pinag-uusapan lang kami. About what? About things that we like. It's a girly thing that you don't have to know about. Sagot pa ni Rose bago naglakad palapit sa binata. Gusto ko pa sana na magtagal dito dahil alam kong namimiss mo rin ako. But I think I still have meeting to attend, so aalis na ako. Bye, I'll visit again next time. Bago ito malambing na humalik sa pisngi ni Lucien. Nagpaalam na rin si Lucien at hinatid ito ng tingin. Nang makaalis si Rose ay naglakad ito palapit sa kanya. Anong pinag-usapan ninyo? Ha? O, wala naman. Sagot niya. May nasabi na siya sa'yo? Wala naman, bakit? Bakit ganyan na lang kalungkot ang mukha mo? Anong problema? Puna naman ito. Wala. Nag-iwas siya ng tingin. May naisip lang ako. Ano naman ang naisip mo? Tiningnan niya ito ulit. Bakit ba ang dami mong tanong? Nag-aalala lang ako. Bakit ka naman nag-aalala? Kasi malungkot ka. Malungkot ako pero wala ka na ron. Doon ka sa girlfriend mo mag-alala. Malungkot din siya. Mataray pang sabi niya. Wala akong girlfriend. Asawa meron. Si Rose, hindi mo ba siya girlfriend? May inis sa tono ng boses niya. Hindi ko siya girlfriend. Friends lang kami. Seryoso na sabi nito. Bakit tinatanggi mo siya? Hindi ba siya nasasaktan sa ginagawa mong to? Hindi ko naman talaga siya girlfriend. Friends lang kami. Pero ang sabi niya, and she said that to you? Mabagal siyang tumango. Yes. Well, I'm sure she was just kidding. We agreed to not put labels on our relationship while we were still married. Wala kaming relasyon. Hindi naman alam ni Abigail kung ano ang dapat niyang maramdaman sa sinabi ng binata. Kung dapat ba siyang matuwa dahil wala pa silang relasyon? Maiinis o masasaktan? Ewan niya. Sa dami ng iniisip ni Abigail nitong nagdaang araw ay pinagpapasalamat niya noong isang araw ay biglang dumating ang mga kaibigan ni Lucien sa kanilang bahay at nag-aya na mag-camping daw sila for 5 days. At ngayon na nga ang unang araw nila. Sa bundok ang kanilang camping site at kasama rin ng mga kaibigan ni Lucien ang kanilang mga asawa. At dahil si Midnight at Atlas ang wala pang asawa o girlfriend sa kanilang magkakaibigan, ay sila rin itong sobrang bitter ngayon. Buong biyahe siguro papunta sa camping site ay panay ang reklamo ng dalawa na dapat daw ay hindi lang sila sumama dahil parang date daw iyon at sila lang walang pa-partner. Kailangan mo ba ng tulong, Maria Ramona Abigail? Tanong sa kanya ni Midnight habang sinusubukan niyang sindihan ng bonfire. Talagang ginamit pa nito ang kanyang buong pangalan. Pwede ba? Sure. Ngumiti ito sa kanya at kinuha ang lighter na hawak niya bago nag-crouch down at sinindihan ng mga kahoy. Dahil sa malakas ang hangin ay hinarangan niya rin ito gamit ang kanyang mga kamay. Nasaan ang asawa mo? Bakit hinahayaan ka niya dito? Kausap niya si Rose. At saka hindi ko naman kailangan ng tulong niya. Sagot niya. Kinukubli ang lungkot sa kanyang tinig. Kanina ay biglang tumawag si Rose kaya ay umalis si Lucien. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik. Ayaw niya naman na sundan ito kaya tumutulong na lang siya sa mga gawain. Kahit pa sinabihan na siya na hindi na kailangan at sila na lang ang gagawa nun. Oh, that Rose again. Napailing-iling sa Midnight. I wonder what's up with that woman. She keeps calling your husband even though she's aware that Lucien is married. Bali wala lang naman yan sa akin, sabi niya.
You don't feel uncomfortable when they're together and close? Usisa pa ni Midnight. Hindi naman agad siya nakasagot. Ang totoo, she felt uncomfortable. Pero alam niya naman na wala siyang karapatan dahil hindi naman sila totoong mag-asawa. At batid niya rin na si Rose talagang mahal ni Lucien. No? Mahinang tumawa si Midnight. You're lying. I could read the whole correct answer just by looking at your eyes. Hindi mo kailangang magsinungaling. You are his wife. You are allowed to feel that. Sabihin mo rin sa asawa mo kung anong tunay mo nararamdaman. Hindi siya sumagot at nagham na lang. Hindi alam ng mga kaibigan ni Lucien ang tungkol sa peke nilang kasal, kaya hindi niya masabi na wala siyang karapatan na makaramdam ng ganoon. There, sinindihan na. Doon na muna tayo sa ibaba. Medyo malamig pa rito. Tumayo si Midnight at nilahad ang kamay sa kanyang harapan. Let's go, Maria Romana Abigail? Abigail na lang itawag mo sa akin. Ang awkward kasi kung buong pangalan ko pa. Nahihiya na sabi niya bago tinanggap ang kamay nito, tumayo na rin. I'm sorry, sabi nito. Abigail then. Doon na muna tayo sa kanila. Malamig pa dito. Bumalik na lang tayo kung malakas ng apoy. Mabait si Midnight kaya mabilis silang nagkasundo. Kahit pamukha itong seryoso ay mapagbiro rin pala ito. Nung unang beses kasi na nagkita sila nung kasal nila sa Spain ay tila may malaking galit sa mundo si Midnight kaya ang akala niya ay masungit ito. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Lucien at ngayon ay nakapalibot na sila nakaupo sa bonfire at may iniinom na alak sa kan. Susunod daw si Rose bukas dito, sabi ni Lucien kaya natigilan ang lahat at ramdam ni Abigail ang mga matang nakatitig sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at agad na nagtama ang mga mata nila ni Midnight na nasa kanyang harapan nakaupo. Nakakunot ang noon nito at tila hindi nasiyahan sa sinabi ni Lucien. Ano naman ang gagawin niya dito? Masungit ang boses ni Addison. Did you invite her? No, nagsabi lang siya na susunod siya. Ano ba yan? Hindi na to fun kasi darating na naman ang best friend na feeling asawa. Rinig ni Abigail na bulong ni Gabriel na nasa kanyang tabi. Nagtatanong ang mga mata ni Midnight habang nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at natahimik na lang dahil iniba na rin naman nilang usapan. Tulad ng sinabi ni Lucien kagabi ay dumating nga si Rose kinaumagahan at mula nang dumating ito ay hindi na naghihiwalay ang dalawa. Aminin man ni Abigail o sa hindi, nasasaktan siya na makita silang magkasama. Ilang beses niya man nasubukan itangge ay hindi niya natupad ang nasa kanilang kasunduan. Sa huli ay nahulog pa rin ang loob niya sa binata. Sa mahigit 3 buwan nilang pagiging peking mag-asawa ay natutunan niya na rin itong mahalin. At nasasaktan siya dahil batid niya na malabong maging pareho ang kanilang nararamdaman dahil may nagmamay-ari na sa puso nito. At iyon ay si Rose. Abigail, gusto mo ba ng kape? Tanong sa kanya ni Midnight. Ipagtitimpla kita. Masarap ako magtimpla ng kape. Aside from clubs, I also own coffee shops. Bawal kang tumanggi. Hindi na siya nakatanggi pa dahil nagsimula nang magtimpla ng kape para sa kanya si Midnight. Tumulong na din siya dito sa paggawa ng sandwich. Si Lucien, nasan siya? Tanong nito sa kanya. Hindi ko alam eh. Kasama niyang umalis kanina si Rose. Sagot niya at ramdam naman ni Midnight ang lungkot sa tono ng boses niya. He's with that woman again? Wala ba silang balak na maghiwalay? Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Namiss lang siguro nilang isa't isa. Napaka-understanding mo naman kaya namumuro na yung asawa mo at best friend niya. Napailing na lang si Midnight. Anyway, here's your coffee. Sabihin mo rin sa akin kung anong thoughts mo para magamit ko sa new menu ko sa coffee shop. At inabot nito sa kanya ang tasa ng kape. Nagtaka si Midnight dahil pakiramdam niya may mga matang masamang nakatitig sa kanya ngayon. Hinanap niya kung sinong nagmamay-ari nun at nakita si Lucien. Lihim siyang napangiti dahil sa sama ng titig nito sa kanya. Sa isip ni Midnight, marahil ay tama ang kanyang kuya na si Rogue Suarez na kailangan lang ni Lucien ng pampagising sa nararamdaman nito at para malaman din ni Lucien ang pakiramdam na malapit sa ibang asawa nito, sinundan-sundan niya si Abigail kahit saan man ito pumunta.
Ginagawa niya ang lahat para mapaselos ito. Ang sama talaga ng ihip ng hangin ngayon. Sa tingin niyo rin ba? Tumatawa na sabi ni Midnight dahil kanina niya paramdam ang talim ng tingin sa kanya ni Lucien na kung siguro ay nakamamatay lang ang tingin kanina pa siyang pinaglalamayan. Hindi naman, ang presko nga eh. Saad naman ni Atlas. Ang sama kaya? Feeling ko nasusugatan ako sa bawat haplos ng matilim na tingin sa akin. At mukhang effective naman plano niya na pagselosin si Lucien. Dahil mas lalong lumawak ang kanyang ngisi nang makitang hilahin ni Lucien si Abigail papunta sa kung saan. Batid niyang ginawa iyon ng kaibigan dahil sa labis na selos. Tila nanalo sa loto na tinapik ni Midnight ang balikat ni Atlas na takang-taka. Why are you being so close to him? Galit na tanong sa kanya ni Lucien. Nagulat pa siya dahil sa taas ng boses nito. Bigla na lamang siya nitong hinila kanina at ngayon ay nagagalit pa ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong mali ang nagawa niya. What? Naguguluhan niyang tanong. Stay away from Midnight. Seryoso at galit pa rin na saad ni Lucien. At bakit ko naman gagawin yon? Mabait naman siya sa akin. Bakit kailangan kong lumayo sa kanya? I don't like him being close to you. Nag-uumpisa ng uminit ang ulo niya dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganito pero hindi niya iyon magustuhan. Ano bang problema mo? Hindi ba ito naman ang gusto mo? Napataas na rin ang boses niya. Anong gusto ko, ha? Hindi ko ginusto na mapalapit ka sa ibang lalaki. At doon ay tuluyan ng kumulo ang dugo niya. At bakit hindi ako pwede mapalapit sa ibang lalaki? Habang ikaw ay malayang-malaya na nakikipaglampungan sa iba? Ikaw mismong hindi tumutupad sa kasunduan natin. Pero nagagalit ka sa akin kapag ginawa ko rin ang ginagawa mo. Tama ba yon? Bahagyang kumalma si Lucien. Kung nagagalit ka na makita ako kasama si Rose, why don't you tell me? Isang sabi mo lang lalayuan ko siya. Kaya sabihin mo na ayaw mong lumapit ako sa kanya. Kahit anong sabihin mo ay gagawin ko. At bakit mo naman gagawin yon, ha? Dahil mahal na kita. Hindi mo ba talaga ramdam yon? Mahal kita na anumang hilingin mo ay nakahanda akong ibigay. Mahal kita na isang sabi mo lang, lalayo ako kay Rose. Ano? Hindi pa halos napoproseso sa utak niya ang sinabi nito. Hindi niya alam kung tama bang narinig niya ang sinabi nito. Mahal kita. Hindi mo ba nahahalata yun? Walang araw na hindi ko pinaparamdam sa'yo na mahal kita. Ha? Sa dami ng sinabi ni Lucien, iyon lang ang tangi niyang nasagot dahil nawindang pang buo niyang pagkatao. Kailangan ko pa ba talagang ulitin o kailangan kong angkinin ang labi mo? Napaatras siya ng isang boses nung humakbang ito palapit sa kanya. Iniabot nito ang kanyang mukha at masuyong hinaplos. Puno ng emosyon ang malalim nitong mga mata. Mahal kita na ayoko ng pikein kung ano man ang meron tayo. I want us to be real. Pero paano si Rose? Akala ko mahal mo siya. Huminga ito ng malalim. We were childhood friends. Bata pa lamang ay lagi na kaming magkasama. Nasanay ako sa presensya niya. Kaya akala ko ay mahal ko rin siya. Hindi ko na-realize na nasanay lang pala talaga ako sa presensya niya. And I only realized that when I met you. Matapos ang pagtatapat ni Lucien sa kanya noong gabing yon, ay umaba rin ang pakikitungo nito sa kanya. Mas naging open ito sa nararamdaman, ngunit hindi niya pa rin ito binibigyan ng sagot. Kahit pareho sila ng nararamdaman ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pinagtapat nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. So totoo nga na peke talagang kasal ninyo. Ginawa niyo lang yon para makuha mong mana. Pareho silang natigilan ni Lucien dahil sa sinabi ng auntie nito. Kanina pa dumating ito sa kanilang bahay kasamang lawyer nito dahil may gusto raw itong sabihin. Hindi naman nila lubos akalain na ito pala yon. Po? Siya ang unang pumoses. Sinabi na sa amin lahat ni Rose. Pinagtapat niya ang totoo. Kaya naman pala una pa lang wala na akong tiwala sa inyo. Dahil alam ko na mga manluloko kayo. Totoo palang hinala ko kaya mo lang siya pinakasalan dahil sa mana. I'm afraid to tell you this.
Pero totoo ang naging kasal nilang dalawa. Seryoso na sabi ni Attorney Suarez. The feelings between them might have been fake, but the wedding is real. Paano nangyari yun? Mga mapandin lang at nanduloko sila. Bakit ba pinagtatanggol at pinagtatakpan mo pa rin sila? Hindi ba dapat magalit ka dahil niloloko nilang kliyente mo? Ma'am, kahit kailan ay hindi mapipeke ang kasal. Kaya sa harap ng batas ay kasal pa rin silang dalawa. Kalmado na paliwanag ni Attorney Suarez. Noong araw ng kasal nila ay naroon ako. And I have the original copy of their marriage contract. Walang kahit anong makakapagpatunay na peke ang naging kasal nila dahil ang batas na mismo magpapatunay na totoo iyon. Matapos ang paliwanag ni Attorney Suarez at pakikipag-usap nito sa lawyer ng auntie ni Lucien, ay umalis na ang mga ito dahil maging ang lawyer ng auntie ni Lucien ay sa kanila na rin ang pabor. Paano nangyari yan? I thought I asked you to fake our wedding before. Tanong ni Lucien kay Attorney Suarez nung sila na lang tatlo ang nasa loob ng bahay. Ngumisi naman si Attorney Suarez. Alam kong balang araw ay mangyayari to at mabubulilyasa ang plano niyong dalawa. Isa pa, may liham ding iniwan sa akin ng iyong ama. May ideya rin siya na gagawin mong planong to kaya binili na niya ako na huwag papayag sa anumang maging plano ninyo. May kinuha itong papel mula sa loob ng suitcase at inabot kay Lucien na gulantang pa rin ang itsura. I'm loyal to you, but I'm more loyal to your father. Nakangising saad ni Attorney Suarez. May iwan ko na kayo, may asikasuhin pa ako. At tungkol ito sa auntie mo. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa kanya. Walang kahit ano sa pag-aari ng iyong amang mapupunta sa kanya. Your father gave some to me and to my fiancé as a thank you gift for taking care of his only son. And I have all the proofs needed para makasuhan sila. Dahil sa pagsusubok nilang siraan ng Rivas Group of Hotels. Hindi niyo na kailangan isipin ang tungkol sa kanila. Dahil ako nang bahala doon. Tulad ng ipinangako ko sa iyong ama, I will protect you from them. Hindi pa rin makapaniwala si Lucien sa nangyari. Ngunit masaya siya sa ginawa na iyon ni Attorney Suarez. At habang binabasa niya ang liham na iniwan ng kanyang ama, ay hindi niya mapigilan ang kanyang luha sa pag-agos. Lucien, anak ko. Kung nababasa mo man ito ngayon, marahil ay wala na ako. Matagal na akong mayroong iniinda na karamdaman. Walang lunas ang sakit ko. Kaya habang malakas pa ako ay inaayos ko lahat ng maaari kong maipamana sa iyo. Wala akong balak na ipamigay sa ibang tao ang mga pag-aari natin. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Maibibigay din ako kay Attorney Suarez dahil naging mabait sila ng kanyang fiancé sa atin. Ang liham na una kong sinulat, hiniling ko kay Attorney Suarez na iyon ang unang ibigay sa iyo at hintayin kung ano man ang iyong gagawin. Gusto kong malaman kung susundin mo ba ang mga sinabi ko o hindi. At marahil ay nabanggit na rin sa iyo ni Rogue na humiling din ako sa kanya na kung sakaling wala na ako, ay wag na wag kanyang hahayaan na masaktan ng mga kapatid ko. Dahil alam ko na una pa lang ay gusto na nila ang ating kampanya. Na una pa lang ay malaki na ang galit nila sa iyo. Kaya naman kampante rin ako na naiwan kitang kasama si Rogue dahil alam ko na hindi ka pababayaan ng batang yon. He would do anything to protect you. But don't expect him to be loyal to you. Because even if I'm gone, I know his loyalty is to me. Marahil ay nagtataka ka kung bakit sa liham na unang ipinabigay ko sa iyo, hiniling ko na pakasalan mong anak ng may-ari ng isang karinderya. Ang totoo ay naging matalik kaming magkaibigan ni Juliet. Hanggang sa pagkakaibigan namin ay nauwi na sa pag-iibigan. But we grew apart. Naghiwalay kami dahil pareho kami may mga pangarap sa buhay na gusto naming tuparin pareho. Siya ay gustong mag-ibang bansa at doon na magtrabaho. Habang ako naman ay naging tagapagmana ng ating kumpanya. Nakilala ko rin ang iyong ina. At nang sandaling masilayan ko ang kanyang mukha, batid ko na siya ng nais ko makasama habang buhay. Gayon pa man ay hindi nawala sa isipan ko si Juliet. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil curious ako kung natupad niya ba ang mga pangarap niya. Noong mga bata pa kami, nangako kami sa isa't isa na aalagaan namin ang isa't isa at ang mga magiging anak namin. Minsan pa akong nangako sa kanya noon na ang gusto ko ay maging magbalae kami. At nung nagkita kaming muli,
Nalaman ko na hindi niya natupad ang kanyang mga pangarap. Hindi siya nakapag-abroad dahil na-scam siya at kalaunan ni nakilala niya ang kanyang asawa. Hindi sila mayaman. Sapat lang para makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Sabay lang na taon namatay ang kanyang asawa at ang iyong ina. Meron siyang 3 anak. Ang kanyang panganay na babae mas bata lamang sa iyo ng ilang taon. Maganda at mabait siyang bata. Sa isipan ko nga nooy siguro kung kayong magkakatuluyan ay magiging maganda at gwapo ang aking mga magiging apo. Bilang kagustuhan ko na mapabuti ang kanilang sitwasyon tulad ng aking pinangako kay Juliet noon, naisip ko rin na baka'y pwede pa na matupad ang pangako ko sa kanya noon na maging magbalaay kami. Kaya ako hiniling sa iyo ang bagay na yon. Ang pakasalan mo si Abigail dahil batid ko na mas mapapabuti ang kanilang buhay kapag nangyari yan. You are successful and responsible, kaya malaki ang kumpiyansa ko. At sa totoo lang, gustong gusto ko si Abigail para sa iyo. Dahil batid ko na kapag nawala na ako, ay hindi kanya pababayaan. Dahil wagas siya kung magmahal at mag-alaga. Kaya naman mas magiging kampante ako kung kayong dalawang magkakatuluyan. Pero alam ko rin na hindi ko hawak ang desisyon mo. Kaya kung ano man ang iyong maging desisyon sa buhay, kung papakasalan mo man siya o hindi, ay naiintindihan ko. Mahal na mahal kita, anak. Lahat ng desisyon mo sa buhay, suportado ko. Kahit napakatigas ng ulo mo minsan. Ikaw lang nag-iisang anak ni Mama at Papa. Kaya kahit wala na ako sa pamamagitan ng lahat ng pagsusumikap ko noon, ay batid ko na maibibigay ko pa rin ang gusto mo. Pagbutihan mong pagpapatakbo sa ating kumpanya tulad ng tinuro ko sa iyo noon. Dahil ang lahat ng yan ay para sa iyo. Hinihiling ko na sana ay lagi kang masaya at malusog. Tatandaan mo na kami ng mama mo ay nasa itaas lang, nakabantay at laging proud sa iyo. Sa lahat ng desisyon at sa achievements mo sa buhay. Mahal na mahal kita, anak. Love, Papa. Matapos ang lahat ng mga nangyari, nakulong na nga ang auntie ni Lucien dahil sa isiniwalat ni Atty. Suarez na mga ebidensya na magdidiin sa kanila sa kanilang masamang binabalak. Samantalang humingi naman ng tawad sa kanila si Rose. Pinatawad naman nila ito ngunit mas pinili ni Lucien na layuan na ito. Nagpakalayo-layo na rin si Rose at ang huli niyang balita dito ay nasa States na ito at nanirahan. Matapos din na ipagtapat sa kanya ni Lucien ang tungkol sa last will and testament ng ama, ay niligawan siya nito. Hindi niya agad ito sinagot dahil sa pakiramdam niya ay niloko siya nito. Dahil nilihim nito sa kanya ang tungkol sa last will and testament, ngunit hindi tumigil ang binata sa panliligaw sa kanya. Lahat ay ginawa nito para patunayan ang pagmamahal sa kanya na maging ang kanyang ina at mga kapatid ay niligawan nito. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na sagutin ito at bigyan ng isa pang pagkakataon dahil seryoso naman daw sa kanya ang binata. At ngayon ang araw na gagawin niya iyon. Ngayon niya planang sagutin ito. Kasalukuyang nasa VIP suite sila para sa kanilang date. Napakaromantiko ng lugar kung nasaan sila ngayon. Gawa sa salamin ng ceiling ng suite, kaya kitang-kita nila ang ganda ng kalangitan na punong-puno ng mga bituin. May mga kandila rin na nakasinde. May binigay sa kanyang binata na human-sized teddy bear at kumpol ng bulaklak noong saktong dumating sila rito. Abigail gazed up at the sky, awestruck by its splendor. They're illuminated by thousands of magnificent stars. It looked breathtaking. It feels dreamlike. Napangiti siya tumingin kay Lucien na nakangiti rin sa kanya. Do you like it? Tanong nito. Yes, ang ganda rito. Pero mas maganda ka pa rin para sa akin. Palagi namang gwapo si Lucien. Pero may kakaiba lang talaga ngayon. He looks extra hot today. He had a new haircut and was wearing a black long-sleeve shirt that was rolled up to his elbow. Matapos silang kumain at mag-dessert ay tumutog ang background ng kantang Perfect by Ed Sheeran. Tumayo si Lucien at lumapit sa kanyang tabi, then he bowed like a real gentleman and extended his hand in front of her. Can I have this dance? He asked. Nakangiti naman na tinanggap niya ang kamay nito. Habang nagsasayaw sila ay diretsong nakatitig siya sa mga mata nito na kumikinang at puno ng pagmamahal na nakatitig sa kanya. May gusto ko sabihin sa'yo. Saad niya. What is it?
Kinakabahan ang boses nito. Gusto niya pa sana itong biruin pero excited na siya na maging opisyal sila at totohanin ang kanilang relasyon. Kaya sinabi niya nang noon pa man ay gusto niya nang sabihin. Sinasagot na kita, Lucien. What? Tayo na. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Napuno naman ang galak ang mukha ng banata at nangilid ang luha sa mga mata nito. Wait, really? Malambing itong initian at saka inabot ang kita nitong mukha. Yes, mahal din kita, Lucien. Mahal na mahal. Oh God, I love you so much, Maria Ramona Abigail. Napangiti siya lalo nang mahigpit siya nitong niyakap. Let's get married again. For real this time. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!